Paigtingin pa ang hakbang upang bumaba ang krimen sa bansa. Ito ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Command Conference sa Philippine National Police, kasabay ng naitalang pagbaba ng bilang ng index crimes. Ayon kasi sa PNP, bumaba sa higit 8% ang naitatalang krimen mula July 2022 to May 2023. Sa July 2023 to May 31, 2024. Habang sa kampanya naman kontra illegal na droga, sabi ng PNP, nakapagsagawa sila ng higit 90,000 operations dahilan upang masawata ang halos 12 billion pesos na halaga ng droga. Gayunman, sabi ng Pangulo, kailangan pang pababain ang mga index crimes. Kailangan aniyang makita ng publiko na ang mga pulis ay tumutulong sa mga tao sa kabila ng ilang limitasyon. Plano rin ng gobyerno na paigtingin ang kampanya kontra cybercrime. Unang-una kasi sa cybersecurity muna, ang aming server kasi ay wala kaming central server. So gusto niya nga pondohan namin ito kasi na-hack din di ba? Yung sa firearms na-hack din, no? So ito'y pag-aaralan. Inatasan din ni Pangulong Marcos na pag-aralan ang pagbuo ng isang legal department sa Philippine National Police. Ito ay para maprotektahan ng mga pulis na gumagawa lang ng kanilang trabaho pero nakararanas ng harassments at akusasyon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang legal department ay magsisilbing defense counsel ng mga police officer na nahaharap sa iba't ibang reklamo. Sabi ng Pangulo, hindi kasi pwedeng baliwalain na lang ang kapakanan ng mga pulis, lalo na ang mga ordinary policemen at policewomen na nag-aalay ng dedikasyon upang mapabuti ang kanilang trabaho pero hindi maka-afford na abogado o legal advice. Sabi ni Secretary Abalos, para ito sa mga deserving na pulis. Problema kasi namin lalo na sa drugs, basta ang police ay mag-raid, tapos because of technicality, let's say 3-witness rule, madismiss yan, babalikan niyang mga police, didemanda yan. So once ikaw ay police, mademanda ka, gagastos ka sariling pera mo sa abogado, kinakabahan ka pa, suspended ka pa, pending investigation, ayaw mo nang ma-assign pa sa drugs. Ayaw mo na. At nangyayari yan. Samantala, suportado rin ni Pangulong Marcos ang plano ng PNP na magpatupad ng right sizing ng kanilang mga tauhan upang ma-maximize ang police force at mapaigting ang police visibility sa buong bansa. Paliwanag naman ni Secretary Abalos, nais lamang ng Pangulo na maiwasan ang duplicity of work ng mga pulis o yung pagkakapareho ng ginagawa ng mga pulis. Ang ginagawa ngayon ni Chief Marbil is this, no? Tinitignan niya yung mga nagduduplicate ng trabaho. For example, may sinasabi sa isang community relations, tapos yung function ganun din. Sayang naman pareho lang ng ginagawa. So pag-isahin nila yung pati mga staff doon. So nire-review nila each and every department ano yung po pwedeng mabawasan ng tao para mailagay na lang sa field, on the ground. Kasi importante yun Paglilinaw ng DILG, wala namang mawawala ng trabaho, kundi ire-reassign lamang. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.